Hi guys! Ayan na nga. Bukas ang aming flight papuntang Korea. Lord, help me to surpass it. Tapos na ako nag-impake. Pero, syempre gusto ko muna i-shout out ang bash. To keep on bashing. Kasi nga ang ganda-ganda ng pinadala ng maleta sa amin. Miss Bea Alonso, thank you so much. Hi guys, first time ni Balai ko na magsama sa Korea. Tingnan mo naman ang ganda niya, para siyang si Helda Coronel. Guys, sa sobrang raming times na namin pumunta sa Korea, nakalimutan ko na pang ilang times na to. Parang 6 or 7 times. 6, 7. So guys, 3 years na kami nagsabay with Korea Tourism Organization kasi ambassador kami sa Korea. Thank you, KTO. As you can see guys, this is my mama and papa. They're preparing. This is your first time to seeing my papa's mother. This is Mommy C. And she's joining us to Korea. This is her first time in Korea. Hi! I'm excited. First time ko to sa travel. Sabi ni Mama, kung ma-lost good kami sa Korea, hindi namin mahanap sa Lola Virgin, makahanap namin siya kasi yung mga Korean ganito na yung lahat. Pero panilakad di Mama Lola Virgin. Ay! Okay, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you for this opportunity na naman na mapadala mo kami sa Korea, Lord. We're praying for guidance, Lord, na safe po and protection po sa aming airplane na pagbiyahe namin, Lord. Bigyan niyo po ako ng courage, Lord, and bigyan niyo po ng presence of mind and good health po ang aming mga piloto lahat na nagdadrive ngayon, pati mga driver na nagbabiyahe ngayon at mga barko, Lord, ng mga kapitan. And sana po, Lord, ma-enjoy po namin itong pilgrimage na ni-ready ng KTO, Korean Tourism Organization sa amin. And itong pilgrimage nito ay naari namin para sa iyo. This tour is for you, Lord Jesus Christ. This all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Let's go! This vlog is in partnership with Korea Tourism Organization Manila and Chungnam Provincial Government. So today we are going to Korea again. Ate, malamang pupunta yung Korea. Saan pa ba? Moment sila. Pero alam mo guys, charger lang yan si Mama. Grabe yan. Sa Rosa, mamaya, bad mood yan. Tapos mamaya, rosary yan. Grabe yung rosary niya. Parang ka magsasayaw, Mama. Parang dance. Parang siya ay... Dancer ako, bouncer. See you guys in the airport. Hi guys! Guys, we're here. Saan punta kayo, Mama? Korea. So let's gonna go there. Yeah, right, ayun o. Alam nyo guys, 5 steps CR, 5 steps CR. Kukonsumisyon na naman yung tour guide pagdating sa Korea kasi konting puan, kembot, CR. Ang aming new puan namin sa chief sa KDO. Nakasama namin si Miss Giselle, dati si Miss Lian. Ilan po? Apat. Si mama ko na nag-CR lang kasi 5 steps mag-CR agad din. Sige po. Sino po si Mark? Sino doon si Mark? Sino doon si Mark? Sino yun? Mark daw. Mark de Santos! Wala na, naglaw na yung mic. Ako yun. Kaysa sa loob kami magla-lunch kami sa lounge. Tara na, punta na tayo sa lounge. So let's go to the pugs kasi makamukha tayong pug. Okay guys, masarap yung pagkain. Sobrang social dito guys. Chill muna kami dito sa lounge. Siyempre, sarap ng food. Di pa take-off, pero busog na. Siopaw. I love mini siopaw. Halo-halo sa sobrang init ng panahon. May arroz caldo. Stress kasi ako. Yung menthol, may menthol. Tapos binibigyan ako ng menthol. Ano ba yan? Tama pa, express sa bibigyan. Hindi ka nag-toothbrush na. Yung mama. So, sabi siya stress daw. Stress siya tapos sa airplane kasi. Nails check. Nails check. Papa! Guys, look at the airplane. Annyeonghaseyo. Unpack na siya. Guys, naglagay na ako ng mga essentials ko. Dito yung mga flight essentials ko like this. Hi guys, magsimula na siya mag-pray guys.
Naiiyak na naman siya, guys. Pero at least nakatutbrush na siya, guys. Dito na siya nagtutbrush sa Korean Air. Ayan na sila. First time na yung mami si yun. Nanay ko yun, Angry Birds. Say hi. Thank you, ha. Papang. Guys, hindi sila magkasundo sa selfie bago sila makaisa. Pindutin nyo na sa tagal. This is it. We're here in Korea. 감사합니다. It's Korea. Guys, we are in Korea right now. Mommy, see what's your experience? I'm so excited. I'm happy. It's your first time in Korea. Welcome, Korea! Dito na ako titira! Stella, Papa. Guys. Hi guys, I smell Korea. Na-feel ko na yung malamig. Lord Jesus Christ, shout out to you. Thank you so much talaga. Safe ang biyahe namin. 3.5 hours lang ang kuan. Thank you, Lord. I speak the holy name, Jesus, cause your name is power. Uy, grabing kaba ko, pero minom ako ng wine, hindi nakalaman na yung heart ko, Lord. Thank you. Is my life? Yes, this is Jason, my husband. Oh, This is Mela and Stella, and the mother of Jason. And this is my mother, the Hunchback of Notre Dame. Nice to meet you, ma'am. My name is J Park. Miss J Park. Yeah. J Park Cebu. Many park here in Korea, ma'am. Yeah. Sandara Park, Pavina relatives. We have many Kim and Lee, like that. Yeah. Luneta Park. Pinamix na bus, parang aircon. Uy, ang lamig dito. Sakto lang ang lamig, pero parang aircon. The Parang may best. aircon sa labas. Uy, iniwan niyo ako! Ay, baby pa natin. May anak pala kami, nakalimutan. Alam ko matanda. Dalawa pala yung anak natin. Alam ko kasi matanda ka na. Ayun, nami parang aircon din. Stoy, wait lang. You know. Grabe guys, naglabas mo parang naka-aircon yung buong kalsada. Ayos. Sana all. Kamsahamnida to our driver. Kamsahamnida. I will be your tour guide and I'll be with you when you go to like a pilgrimage tour, right? All around the Seoul. First night pa lang in Korea, pero super thankful na dahil sa warm welcome at sa pa-Korean dinner na talagang inihanda for us. Nakaka-happy at nakakagaan ng pagod after our flight. Thank you so much Korea Tourism Organization Manila at sa aming tour guide na sobrang maalaga at hands-on sa pag-guide sa amin first day pa lang. Sana po Lord safe kami papunta naman sa aming hotel and bigyan niyo po ng presence of mind. Okay ang aming bus and okay po sana ang mga family namin na naiwan sa Pilipinas. This all we ask in Jesus' name we pray. Amen. For the Son, Lord. Thank you Lord. Save us. After this dinner guys, talagang kailangan muna namin mag-recharge dahil simula bukas, officially magsisimula ng aming pilgrimage tour dito sa Korea. Pinaki habang ako nagiging. Guys, we are now in our hotel. Thank you, Lord, na pagtagumpayan ang biyahe. Ito, andito kami ngayon sa room namin. Ito yung traditional nila na hotel. Ito yung bed namin, nilalapit namin mamaya. Ito kami matutulog sa floor. Dininong lang lamesa namin kapag So excited to see more activities and more places in Korea, so stay tuned. This place daw is a very, parang, turuan daw to na holy place dito. So guys, di ba ngayon dito tayo sa Korea? Look at the nanonood namin. This is our first time in Korea. Guys, so grabe guys na yung dati nagsama-sama lang kami sa mama namin sa shoot niya sa movie. Ngayon, pinapapunta kami every year dito sa Korea. So sobrang grateful kami. Tapos ito pa,
sobrang grateful tayo kay Lord because bakit? Diba nakakapunta tayo sa place na ito and this tour, ang year 3 na to, alam mo ba ang gagawin namin? Pilgrimage. So grabe talaga si Lord. Gusto niyang mapuntahan namin yung mga lugar na kasama siya at yung mga holy place dito sa Korea. Kasi akala ko napuntahan na namin lahat pero ito pala, pwede palang mag-pilgrimage. Hindi lang, Vatican lang pupuntahan para mag-pilgrimage. Pwede din dito sa Korea kasi marami din ditong holy place. Because God is everywhere. Kahit saan mo makikita si God. And dito na-amaze ako dahil nung nag-Christmas tayo dito sa Korea, di ba ang dami nagsimba ate? Every hour ang mesa punong-puno. Every hour, every second, it's an hour tonight. Kaya nanonood kami ng aming first time sa Korea namin. I love this. I love this kind of sleeping here. Ano mo gusto ko ito kapang because gusto ko ma-experience natin yung pagiging Korean. Hindi, gusto ko talaga walang sahig. Walang Ano ba sahig. sa'yo? Ito ka ng hangin. Guys, the best na rin ang sleep namin, guys. Nice to meet you. Flower province. Oh, kamsahamnida po. He really happy and really honored to have you here. All right. We are the first really happy and the first really honored. I think you are the second. Okay. We love the tour now because we will go to the holy place and the pilgrimage. And it's so surprising that here in Korea there is that too. Because Mela's family is very religious. Catholic. Yeah. Very religious. 충청남도에 lumuhod ka. 카톨릭 성지가 Please all kneel. 감사합니다, Sir Ducho. Mr. Shin. Mr. Shin, Mr. Shin. 감사합니다 Chungnam Provincial Government for the warm welcome. Everyone, good morning. 안녕하세요. 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 It's beautiful, beautiful day, right? Very nice day. Welcome you from the Philippines, especially it's my life. Thank you, thank you. 감사합니다. 감사합니다. Everyone looking very, very maganda and then pogi, right? Wapo. The first destination is going to Hemi International Holy Ground. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sana po Lord na safe po itong biyahe namin. Sana po i-guide mo po yung mag-drive sa amin. Hindi ko Lord kasi may nakapunta kami sa Korea. Sana po safe kami palagi. Hindi ko Lord kasi safe po yung biyahe namin. In Jesus na pray. Amen. And Lord, guide us, Lord, guide the driver, guide the everyone us here. Protect us from enemy, Lord, and sana po Lord enjoy namin ang blessing mo, Lord, ang ginawa mong nature, and ma-share namin ito sa aming mga viewers. And Lord Jesus Christ, bigyan niyo po kami ng humility, forgiveness, acceptance, gratefulness, respect to each other, and understanding for today's tour and for the next day's tour. And we love you, Lord. We give you back all the glory. This all we ask in Jesus' name we pray. Amen. Lord, the Son, the Holy Spirit. Please all stand. Welcome to International Shrine of Hemi Martyrs. So let's go, guys. Alamin natin ang kanilang story and let's have faith today. Nandito kami ngayon sa Hemi International Sanctuary sa Sosan, Chungnam, South Korea. Isa sa pinakamahalagang pilgrimage sites ng Korean Catholics. I truly believe talaga that si God talaga, si Jesus ang gumawa ng tour na ito for us because sabi ko kasi Korea is one of my favorite place and siyempre si God talaga ang center ng buhay ko at ng family namin at ng relationship namin ni Jason. Ngayon, gusto talaga ni God na ma-understand ko yung faith ko. Tapos sa one of my favorite place. Tapos ginawa nila kami ng pilgrimage na tour. Good morning, Father. Good morning. I'm Xavier. Hello po, Father Xavier. Yeah, the vice rector here. Wow. Welcome to Hemi Shrine. Oh, say bless to the Father. Say bless. Good morning. Bless Good to morning. Good morning.
Thank you so much for welcoming us here. From the outside, you can see it looks like a, but inside it symbolizes the burying alive. The martyrs were buried alive. Because they persecuted and sometimes they go to the river and they buried Yeah. live. Yeah. Buried. So, underneath nandito. Yeah, here. They're in the end, down. And the down? 1,000 and 2,000 martyrs were buried alive here. That is the catch. Yeah. Because they accept and they know they have the Holy Spirit and they parang it's like they're apostles. Yeah. That they don't care about the world thing. Yeah. They just want the faith of God and they are now in heaven. That's why it built It's- para to it's- commemorate. Yeah. What is commemorate, Father? Noong 2014, binisita rin ni Pope Francis ang Hemi bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa Korea. Guys, pwede daw umupo doon at ka na mapapicture Umupo dyan si dahil Pope. umupo dyan si Pope Francis. Let's go. Ba't sinito si Jesus? Noong panahon ng Joseon Dynasty, maraming Korean Catholics ang pinag-usig dahil sa kanilang pananampalataya. They're burying alive here. That's how maybe more than 2,000 believers were. We're very sad, Father. Ang gusto kasi ni Jesus is gusto niya humility. You have to hold your faith. Oh, you have to hold your faith. Even though kanang dito sa world, ganun ka. And the one Pero thing- pagdating sa langit, you're in the good place. Guys, ito yung real remains ng mga people na hinulog sa pond. Tapos ngayon, kinuha yung mga ngipin. Kasama daw ng rosary. Isipin mo kasama ang rosary, nagpe-pray sila sa heaven. Ang ganda ng place na nila sa heaven. Ektarya ang mga place nila sa heaven. Guys, mas maganda pa yung ngipin nila sa akin na nagpa-check ako sa gaok. Father, can I borrow the one teeth? Because my teeth is not suitable. You have to become a martyr there. Can we smell to Speaking of teeth, I think we have similar. Can we smile? Yeah. Your teeth. Just kidding, Father. I'm so touched with this story, Father. Can we see the pond? Yeah, sure. Let's proceed. Habang naglalakad dito, mararamdaman mo na hindi lang ang ganda ng paligid, kundi pati ang lalim ng kasaysayan at panampalatayang iniwan ng mga martir. We saw in the cage drama how the king executed and yeah. persecuted all the Yeah. people that have sinned. Actually, this is the symbolizing. Actually, this water symbolizes the blood bleeding. What a beautiful story, Father. Can we live here, Father? Yeah, you can live here. Is that the real stone? It is. That is the real stone na hinampas yung mga ulo kaya Two soldiers had to take the believer and smash against the stone there. dead. And the head and the chest and everything. Can you example me? Sino akong pakilang si Father? Hindi kung mag-rain daw, kung maulanan daw siya, it will become red. Dito sa pond na ito, hinulog sila dyan with the stone kasama ng rosary because of their faith. So, bagay talaga itong Philippians 1 verse 21. For me, to live is Christ, and to die is gain. So, namatay sila sa paniniwala nila kay Jesus Christ. Sobrang the best ang makukuha mo talagang benefit nyon, lalo na sa langit. Because akala kasi natin, yung pag-live natin sa earth is the best feeling ever. No. Ang pag-believe kay Christ, pag-praise and pag-worship sa Kanya is more the best. Kasi pwede naman silang mag-deny. Kasama ka sa 18, mag-deny ako. So 17,999 na lang dahil sa'yo, subutal pa. Kasi honest ako. Kung kayo daw. Kaya nga, kailangan nga natin ng faith kay Kung Lord. ako doon, Oh, hirap. hindi ko ako doon magjo-joke lang ako. Sasabihin ko, ay, hindi ho ako ano. So, nabawasan na kung kayong 18. So, 17,998 na. Ang hirap sabihin nun sa history, ha? Alam mo, ang 17,998 Nabawasan. namatay dyan. Binawasan nyo. Mabuti, hindi talaga kayo ang nangyari doon. Kasi, kung Kaya nangyari, hindi ako nabuhay 18,000 lang. doon. Deny mo din. Kung talagang kung kayo be, ako ma-deny ko. O kaya pala dininay mo ako na anak mo ako nung isa nung bata ko kasi sabi ko parang kamukha ako ng kapitbahay. Brutal masyadong ginagawa Hindi nila. na, lagi. Ibig sabihin kulang ang faith mo. Yung 10,000
sorry pa. Kung nanonood ka ngayon, siguro na namin. Sa Guys, real life let's show lang my yun, sa real grandmother. Hindi mo kasi masasabi kung gaano talaga kalakas yung faith nila. Tayo kasi, ibig sabihin, nabubuhay pa kasi tayo sa mundong ito. So, hindi pa ganun kalakas. Tama yung sinabi mo, can I kiss? Isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-alala sa mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa kanilang paniniwala. Guys, nakakaiyak ko rin siya. Kasi ako pinipigilan ko lang makasabihin nyo naman ako iyak ko. Pero talagang we feel the Holy Spirit. Talagang isa itong meaningful destination dito sa Chungnam, Korea. Di lang para sa mga deboto katoliko, kundi para sa sino mang gustong makaranas ng katahimikan, inspirasyon at pag-asa. Be going to the Wake Up International Youth Center, wherein we will explore the Pope Francis Museum. Guys, andito naman tayo ngayon sa Wake Up Center na kung saan kailangan mong mag-wake up bago ka pumunta dito. Ngayon naman guys, nandito kami sa Wake Up International Youth Center. Ang center na ito ay inspired sa message ni Pope Francis para sa Asian youth na wake up na ibinigay niya noong Asian Youth Day dito sa Korea noong 2014. Wake up speaks for responsibility which the Lord gives you. It is the duty to be vigilant, not to allow the pressures of the temptations and the sins ourselves or others to dull our sensitivity to the beauty of holiness, to the joy of the gospel. No one who sleeps can sing, dance, or rejoice. I don't like to see young people who are sleeping. No, wake up. Okay, wake up daw talaga. Gumising na kayo. Huwag kayo matulog sa mga lungkot, sa mga stress. Go out to the world so that by mercy shown to you, they, your friends, co-workers, neighbors, countrymen, everyone on the great continent may now receive the mercy of God. Ito yung sinakyan ni Pope Francis nung pumunta siya dito. Pwede sumakay? Yes po. Tapos pinaandar mo, no? Umalis kayo. Yes, kaya sumakay na kayo. Oh! Bless Si Papa Francisco. Kasi Francisco, apelido namin, di ba Francisco siya? The humble Pope in a world like this. That's why Pope Francis tried to use actually the chip brand car and also the chip car. So that's why if you also notice the mobile car, it is just very simple because it is the request of Pope Francis. Guys, ito kasing Wake Up Center is para siyang retreat center. This is actually the logo of the Pope Francis, and the Pope Francis logo really focuses to the Holy Family. To the Holy Family. Nababalot na tayo ng mga stress, depression, mga anxiety. So, gusto niya mag-wake up tayo at gumising na may kasamang faith ni God. Makikita rito ang signature wall, memorial wall at iba't ibang media art rooms na nagpapakita ng message ni Pope Francis para sa Asian youth na wake up. This letter, I felt a strong voice in my heart saying, we must go. That's why the Pope Francis visited Korea po during Asian Youth Day. Wow, so it's the first time, kumbaga parang, what the Pope say? What's the Ayun, Pope yun. say? Kanta pa rin. Kanta pa rin. In the Vatican na. Lumabas ako eh. Mama, bakit ka lumabas? Exit yun! Ingat kayo sa Vatican, may nakawalang aso. Kaya nga, may aso. Wala ako makita kaso, Mama! Bakit may kamay dito? Guys, ang ganda ng virtual. Sana mapanood nyo kung ano talaga yung nakikita namin. May mga pinto, tapos napupuntahan mo yung Vatican. Nakita ko yung Vatican, tapos nagbibisa si Pope Francis, and then nilalapitan ko yung TV. Para akong nasa ibang dimension. Sobrang ganda. And then, pagkatanggal ko, sobrang akong saya dahil nakita ko yung merienda. Meron ding interactive zones, photo areas at immersive media displays, kaya mas engaging at modern yung experience habang nag-iikot dito. Dito magaganap sa Korea ang World Youth Day next year. Marami na din ako mga pari na mga friends na nagsabi sa akin na sumama daw ako. So sana makapunta ako sa World Youth Day next year. Ang problema, hindi na ako youth. Pero marami ako mga friends na ba youth. We gonna praise the Lord. We gonna praise the Lord. Gonna praise the Lord. We gonna praise the Lord. Talagang pinagsama dito ang history, faith, technology, at youth culture kaya very meaningful at unique yung place na ito sa Korea. St. Matthew. Ito sa akin! Gonna praise the Lord.
Gawin natin mag-drawing. Sino ang kumama? Ganda kay Nina. Praise the Lord. Si Saint Mark isa We gonna praise the Lord. Gonna praise the Lord. Gusto ko lang itong i-feature natin. Kasi kung may pinagdadaanan ka, dito ka pumunta. So meron po mga kabataan from Korea and Cambodia. They ask question po to the Pope Francis. So one of the question is, Young people, in front of your dreams, be brave. because the question there po is, the young people is too afraid to achieve their Like, dreams. just a simple word, pero very mabigat siya na salita. 1, 2, 3. So po, meron po tayong BTS and some... BTS album. Sobrang saya nila. Wala na maayos na video sa sabay. Pati ang cameraman, wala na din maayos. Ay, rapper. Oh, yes? Wow! Kaya binigyan na kami ng BTS. Binigyan nyo sa mga anak nyo. Libre po, libre! Sino mag-aakala na BTS merch pala ang matatanggap namin after our day tour here sa Wake Up Center? Talagang hindi namin ini-expect ang surprise na ito. Syempre, fangirl mode agad. Maraming salamat sa napaka-thoughtful na gift at sa napakagandang experience Wake Up Center. Kamsahamnida! That's all for now, guys. Wait for part 2. 감사합니다.